ka sa sunflower at napakatamis na amoy mo. Parang candy. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Nanigas ako't nawalan ako ng kakahiyang itulak siya. Bahagya siyang umungol, saka niya hinigpitan ang hawak niya sa bewang ko. Kenzo, mahinang sabik ko pero parang ginawa niya pang komportable ang posisyon niya. Mas siniksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Naramdaman kong inamoy niya ang pabango ko kaya napabuntong hininga ko. Inaantok na ako. Bulong niya. Kenzo, muling pagtawag ko sa kanya sa pagkakataong ito'y dahan-dahan niyang inalis ang mukha sa leeg ko, saka sinabayan niya pa ng lasing na tawa. Shit, mura niya. Kamunti kulit siyang mawala ng balanse kaya mabilis kong pinulupot ang dalawang braso ko sa bewang niya. The brute laughed and he hugged my waist. Napabugan na lang ako ng hangin, saka dahan-dahan siyang inalalayan papasok sa kwarto niya. Ang bigat niya, sobrang bigat pero naihatid ko siya sa kwarto niya. Nagmura siya ulit nang mailapag ko siya sa kama niya. Kaagad siyang dumapa sa kama kaya kinumutan ko na lang siya bago naglakad patungo sa pintuan. Nang nasa hamban na ako ng pinto ay bahagya ko siyang nilingon. His eyes were closed now. Malia, he murmured. Nangunot ang noo ko pero hindi na ako nagtagal pa sa loob at lumabas na ako ng tuluyan. Naabutan kong naka-on pang TV sa living room kaya pinatay ko muna yun at nilinis na rin ng kalat na alak at iba pang pagkain bago ako pumasok sa kwarto ko. Napabuntong hininga ako nang makapasok ako sa kwarto ko. Hindi pa rin kumakalmang puso ko tila gusto niya yatang lumabas. Nakaramdam ako ng kirot dahil sa mabilis na pagtibok nito. Lasing lang siya. Bulong ko sa sarili ko bago ako humiga sa kama. Ilang minuto ako nakatitig sa kisame bago ako nagpasyang matulog. Nakatulog ako habang iniisip siya and surprisingly, I woke up so early in the next day. Saktong alas 5 ng umaga, nagising ako. Hindi ako bumangon dahil sobrang aga pa kaya muli akong pinikit ang aking mga mata. Hindi ako inaantok pero nakatulog ulit ako. Sa muli kong pagising ikitang-kita ko ng pagsilip ng araw sa kortina ng kwartong tinutuluyan ko. Napabalikwas ako ng bangon, saka dali-daling naghilamos. Madapa-dapa pa ako sa sobrang pagmamadaling lumabas at paglabas ko ay ang unang bumungad sa akin ay si Kenzo na tamad na nakaupo sa couch. Nanlaki ang mga mata ko na magtama ang aming mga mata. Kaagad na sabi ko dahil baka magalit siya tinanghali ako ng gising. Ang sakit ng ulo ko, sabi niya kaya napatingin ako sa center table. May tasa ng kape doon na siguradong sa kanya. Ano? Inaasahan ko makikita kong galit sa kanyang mga mata. Pero ngayon ay puro ito panghihin at antok lang ang nakikita ko sa kanya. Kanina kapagising, nag-iingat na tanong ko na siyang kinatango niya. Sabay pikit na mariin. Mga 2 segundo ko naman siyang tiningnan saka kinuha muli ang medicine kit para tingnan kung may gamot sa hangover. At meron nga kaya kinuha ko at kumuha na rin ako ng tubig sa kusina bago ko nilapag sa center table. At mukhang alam niya kung ano yon kaya mabilis niyang ininom saka siya pumikit ulit. Thanks, he said. I think that was just a dream. What? He said what? Thanks. Ulit niya kaya nasigurado kong hindi ako nananaginip lang. Thanks? Sinabi ni Kenzo yun? Is this Kenzo del Mundo? Welcome, sabi ko sa nanginginig kong boses bago kumuha ng baso ng tubig. Dire-diretso akong pumunta sa kusina habang pilit na pinapakalma sarili. Agaran ko namang nakalmang sarili ko kaya mabilisan na akong kumuha na lutuin sa fridge at nagsimula na magluto. Habang nagluluto'y napapasulya pa ako kay Kenzo na nakaupo pa rin sa couch. Nanonood siya ng TV pero bigla niya akong sinulyapan. Mabilis na nagtama ang mga mata namin kaya bahagya siyang umayos sa pagkakaupo. Babalik tayo ng Manila after lunch, sabi niya kaya napatango ako. Ilang sandali pa'y natapos na ako sa pagluluto kaya hinain ko na siya. At habang naghahain ay umupo na siya sa silya na parang gutom na gutom, humikab pa siya bago ihain sa sarili ang isang hipon na sabaw na ginawa ko. Hindi ko alam pero ang cute niya talagang tingnan. Parang hindi siya si Kenzo na nakakasama ko noon. He's way far different from that Kenzo. Parang ibang tao itong kasama ko. Matapos kong maghain ay kagad akong tumalikod para hayaan muna siya sa pagkain. Pero bigla niya akong tinawag. Malia, mabilis ko naman siyang nilingon. Sa labas muna ako. You can eat with me. Sabi niya. Hindi na ako pinatapos sa sasabihin ko. Kagad ako umiling para tumanggi pero marin niya akong tinignan na pahina ng tuhod ko. Why won't you eat with me? Tanong niya kaya napakurap na lang ako. Saka dahan-dahan na lang na umupo sa harap niya para hindi na siya magalit pa. Teka, saan ka pupunta?
Tanong niya agad nang tumayo ako na parang amo sa empleyado niya. Kukuha lang ako ng plato. Sabi ko sa mabilis na kumuha ng plato at bumalik rin kaagad sa pagkakaupo sa harap niya. Nang makaupo muli ako ay nagpatuloy na siya sa pagkain. I just stayed there. Para kung tuod at hindi ako gumagalaw dahil hindi ko alam ang gagawin ko. I don't want to eat with him. Nasanay ako na kumakain pagkatapos niya. Nasanay ako na tira-tira na lang ang kinakain. At napansin siguro niya na hindi ako gumagalaw kaya napatigil siya sa pagkain at tumingin ulit sa akin. Kaagad naman ako napalunok at napayuko na lang. Pero sa sumunod na ginawa niya, medyo napatalon ako dahil sa gulat. Naglagay siya ng mga pagkain sa plato ko nang hindi ako tinatanong. Pagkatapos niya lagyan ng pagkain ng plato ko ay nagpatuloy siya sa pagkain na parang walang pakialam sa lahat. Nanuyo ang lalamunan ko pero pinilit ko na lang ang sarili kong kumain. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko kaya ilang ulit akong uminom ng tubig. Hindi ako sigurado kung tama ako pero sa tingin ko, bawat minuto niya akong tinitingnan na hindi ko alam kung bakit. Mabilis siyang natapos sa pagkain habang ako ay hindi pa rin nakakalahati ang pagkain nasa plato. Gusto kong sumuka, hindi ko malunok ang pagkain. Sa kalagitnaan na pagsubok ay bigla ko natigilan. What is it? Tanong niya pero umiling lang ako. Biglang sumakit ang ulo ko pero nawala din bigla. Ayoko. Hindi ko natapos ang pagkain ko dahil bigla ko natanaw si Mang Carding na pumasok. He's alone and the first thing I saw was his big smile. Sir, sorry po ngayon lang ako. Ito na po yung tsinelas na pinapabili niyo. Ito lang po kasi meron sa palengke, pagpasensyahan niyo na po. Sabi niya na siyang kinagulat ko. Tumayo si Kenzo sa inabot ang supot na hawak ni Mang Carding. May sinabi pa siya na hindi ko na narinig at pagkatapos nun ay umalis na si Mang Carding na hindi man lang numilingon sa akin. Eto na yung tsinelas mo, bibili na lang tayo ng bago pagbalik natin sa Manila. Si Kenzo bago binagsak ang pares ng dilaw na tsinelas malapit sa akin. Wala naman sa sarili ako napatingin sa tsinelas na bago. Thank you, mahinang sabi ko habang sa tsinelas nakatingin. Wala akong narinig na sagot mula kay Kenzo kaya mabilis ko siyang tiningala. Nakita ko nakatitig siya sa akin na para bang binabasa niyang nasa isip ko. Thank you, babayaran ko na lang kapag may pera na ako. Nanginginig na sabi ko pero naningkit lang ang mga mata niya na parang may hindi nagustuhan. You pay me, Malia? Why, may sinabi ba akong bayaran mo? Walang emosyong sabi niya kaya mabilis akong tumayo na parang umaatras dahil muli ko nakita ang pagdaan ng galit sa mga mata niya na palagi kong nakikita sa tuwing galit na galit siya at sinasaktan niya ako. Umiling ako ng maraming beses. Sorry, shit, he cursed bago nagiling ng ulo. Sorry, hindi kita sasaktan. Hindi na maulit. Medyo malumani na sabi niya. Kaya muli ko siyang tiningnan at sa pagkakataong ito'y bumuntong hininga siya bago ako tinalikuran. Tuloy-tuloy siyang lumabas kaya ako na lang ang naiwan dito sa loob. Napahawak naman ako sa puso ko saka napapikit ng mariin para kumalma. And after 5 minutes naalala ko yung tsinelas. Hindi to branded. Mukha ngang mura pero hindi ko maintindihan kung bakit tuwang-tuwa ako dito. Hindi maabot ang saya ko. Sa wakas may bago na akong tsinelas ngayon. Na walang takot at kaba ko kanina kaya mabilis ako naghugas ng mga plato. At katatapos ko lang maghugas ay bala ko na sanang magwalis pero pumasok si Kenzo. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at sandaling natigil ang mga mata niya sa paa ko. Marahan ko tinapik ang mga paa ko at yun ang dahilan kung bakit bumalik ang mga mata niya sa mukha ko. Gusto ko ng cookies. Sabi niya. Ano? May nakita ako mga sangka para sa pagluluto sa pantry. At kompleto din ang gamit dito. Sabi ko gusto ko ng cookies. Dagdag niya. Kumalabog ang puso ko. Gusto ko ipag-bake mo ako ng cookies. Ano yung ginawa mo noon nung magkasama kay ni Theodore? My lips parted. Chocolate? Then I don't want chocolate cookies. Gusto ko ng bago. Basta hindi chocolate. Aniya bago binaksak ang sarili sa couch. Dumapa siya sa couch saka nilibing ang mukha niya sa unan. Matagal pa bago na proseso ng utak kong lahat. But one, this is for sure. Gusto niya mag-bake ako ng cookies para sa kanya. Wala man sa sarili pumunta ako sa kusina para hanapin ang ingredients na sinasabi niya. At nakahanap talaga ako ng kompletong sangkap para mag-bake ng cookies, cake at tinapay. Nilabas kong lahat ng yun saka nag-umpisa na. At hindi ko inaasahan ang pagbangon niya mula sa pagdapa sa kama. Tuloy-tuloy siyang lumapit hanggang sa umupo siya sa high stool at pinangalumbaba sa island counter. Natigil naman ako para tingnan siya. Malambot at pagod ang kanyang mga mata.
Itong Kenzo ay hindi ang Kenzo na nakasama ko sa halos 1 taon. Iba siya, iba talaga. Nakita kong Kenzo na kasama ko noon kanina pero kaagad itong nawala. This time, he is totally different person. Hindi tong Kenzo na nakasanayan ko. Anong flavor ang gagawin mo? Tanong niya sa ganun ding posisyon. Doon ko lang naalalang gagawin kaya binalik ko mga mata ko sa ginagawa. Green matcha, sabi ko sa napakababang tono. Mabuti, gusto ko ng matcha, sabi niya. Wala sa sarili naman ako napangiti ng maliit sa narinig. I like matcha too. Pinagpatuloy kong pagbibake at nandun lang siya nakatingin sa akin. Kita kong antok sa mga mata niya sa tuwing napapasulyap ako sa kanya. Pero tila nilalabanan niya antok na yun. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang pinakita ni Kenzo ang ganitong side niya? I must fell for him if in the first place he showed me this side of him. Pagkatapos ng 30 minuto sa pagluluto ay nagawa kong gawin ito ng perpekto. Pagkalabas ko ng cookies galing sa oven ay kaagad na tumayo si Kenzo. I thought he's leaving pero mabilis siyang kumuha ng isang cookie kahit namusok pa yun sa init. Shit, mura niya. Bahagya niyang kinagat ang pang-ibabang labi niya na napaso yata pero hindi nagtagal ay kumuha ulit siya ng bago't diretsong kinain ito. Napatingin na lang ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Hindi siya umiimik pero mukhang gusto niya ang cookies ko. Sunod-sunod ang pagsubo niya kahit pa mainit yun. Hindi ako gumalaw at pinanood ko lang siya na ganun ang ginagawa. He looks adorable. Kung hindi ko siya asawa, tatawanan ko siya. Pero dahil siya si Kenzo ay pinili ko na lang nang umiti ng maliit na hindi niya pinapansin. It's for me, right? He asked while eating. Hindi ako nakasagot kaya tinukod niyang 2 siko niya sa island counter. Bago ako tiningnan, nagtamang mga mata namin at hindi ko alam pero parang nakita kong iba't ibang lambot at kabaitan sa mga mata niya. Dahan-dahan akong tumango nang walang kahit anong sinasabi. At mukhang yun lang din ang hinihintay niya para tumuloy sa pagkain. Taste good. Dapat madalas kang mag-bake. I like this version of Kenzo. Sana hindi bumalik ang Kenzo mapanakit at bayolente ngayong umuwi na kami sa Manila. At gaya na sabi niya, bumiyahe kami pabalik na Manila pagkatapos ng tanghalian at saktong 12:00 ng tanghali ay nakaupo na ako sa passenger seat at siyang nagmamaneho. Pareho kami natahimik. Ako ay hindi gaanong makagalaw, nakakabingi ang katahimikan sa pagitan namin. I wanted to just close my eyes. Pero kahit yun ay hindi ko magawa. Ang init na nasa labas ay parang umiepekto din sa akin. I am not comfortable. You can sleep. Biglang sambit niya kaya mabilis ako napalingon at naabutan kong bahagya niya rin paglingon sa akin. I did not sleep. Sa labas na lang ako tumingin at binusog kong mga mata ko sa nakikita ko at ilang sandali pa hindi ko na malay na nakarating na kami sa labas ng bahay namin. Bumukas ang automatic gate namin at may nakita kong hindi pamilyar na sasakyan sa garahe. Nandito si Mami, sabi ni Kenzo. Kaagad akong umayos ng upot na muhay ang matinding kaba sa akin at mas lalo lang akong kinabahan dahil hindi pa kami tuloy nakakapasok ay nakita ko na ang pamilyar na mukha ng babaeng nakaabang sa malaking pinto ng bahay namin. Napalunok ako ng ilang ulit lalo na noong bumaba si Kenzo. Kaagad naman din akong bumaba mula sa kotse at na makita ko si Mrs. Del Mundo ay kaagad niya akong pinuna sa pamamagitan ng tingin kaya dahan-dahan ako napayuko. Kenzo, kumuha ko ng ilang professional para ayusin ang hardin sa inyong likod bahay. Hindi ko gusto mga bulaklak. I want it aesthetic. Sabi niya at nilaki ang mata ko. What? Tanong ni Kenzo na parang hindi na kong sumulyap sa akin. Mas lalong kumabog na malakas ang puso ko. What about my sunflowers? Excuse me po. Mahinat ng hinig ng sabi ko bago tinakbong patungo sa garden. At agad na nadurog ang puso ko nang makita kong nangyayari. 5 mga taong nagtutulong-tulong na baguhin ang ayos ng garden at nakita ko sa sulok ang mga sunflowers ko. Nang umalis ako parang sikat ng araw silang namumukadkad pero ngayon namamatay na. Tumulong luha ko habang pinagmamasdan ang mga paborito kong bulaklak na napabayaan. Dahan-dahan ako lumapit sa nakatumpok na sunflowers. Yumuko ko ng konti para kunin ang isang tangkay ng aking sunflowers. At mas lalo akong nasaktan na makitang lupaypay at walang kabuhay-buhay na bulaklak nito. Ma'am, anong ginawa mo? Kenzo, hindi ba sumasakat ang mga mata mo sa mga walang kwenta at pangit na bulaklak na yan? I am helping you here. And all of you, bilisan nyo. I want it done today. Mrs. Del Mundo said. Mas lalong bumilis sa mga taong nagbabago ng garden na ako mismo nag-ayos noon. Excuse me po, itatapon na po namin ito. Sabi ng isang babae sa kinuha ang nakatumpok na sunflowers. Nanghihina naman ako napaatras habang pilit na pinigilan ang mga luha ko sa pagtulo.
Lalo ang mga bulaklak na yun na nagbibigay sa akin ng kaligayahan kapag mag-isa ako. Dahil sa kanila, nagagawa kong ngumiti kahit konti, kahit nasasaktan ako. Ngunit sila'y ganap na wala na ngayon. Ni isang punay wala na natira at malinis ng buong garden. Umalis na silang lahat pagkatapos nun kasama na si Mrs. Del Mundo. Nanghihina ako at hindi ko matanggap na wala na mga paborito kong bulaklak na gustong-gusto kong tingnan araw-araw. Para kong sinaksak ng ilang beses, nasasaktan ako ng sobra. Pero ano nga bang magagawa ko? Wala. Tatahimik na lang ako at itatagong nararamdaman ko. Itatago ko na lang ang sakit hanggang sa kusa itong mawala. Makalipas ang isang oras, nahanap ko na lang ang sarili kong naglilinis ng tahimik. Hindi ko maiwasan ang damdamin ng pagkawala ng mga sunflowers na ako mismong nagtanim. Ako mismong nagtatanim nito at yun ang paborito ko. Pero ayos lang, sa kalagitnaan ng paglilinis ay may narinig akong beep sa labas. Napatingala ako sa second floor pero hindi ko makita si Kenzo kaya iniwan kong paglilinis para pagbuksan ko sino man ang nasa labas. Nang buksan kong gate ay nakita kong puting kotse at may bumaba ang bintana sa driver's seat ay nakita kong matapang na mukha ni Beatrice. Ano pang hinihintay mo, Malia? Buksan mo ng gate ngayon! Ngayon na, boba! Inis na sabi niya kaya bahagi akong napalunok bago binuksan ang malaking gate para makapasok ang kotse niya at nang nakaparada ang sasakyan niya ay agad siyang lumabas. Dali-dali siyang pumasok sa loob kaya pumasok na rin ako at saktong-sakto dahil pababa si Kenzo sa hagdanan. Love! Sigaw ni Beatrice kaya bahagi nagangat ng tingin si Kenzo na nakitaan ko ng gulat sa mga mata. Tumalo si Beatrice para yakapin siya at dahil doon ay iniwas kong tingin ko sa kanila. I miss you. I'm so sorry for being a bratty. I love you so much, love. Bulong ni Beatrice at sapat na yun para marinig ko. Tila napada ako sa kinatatayuan ko at naninikip ang dibdib ko na parang hindi ako makahinga ng maluwag. Beatrice, sabit ni Kenzo at dahil doon ay bigla akong nakagalaw. Wala sa sariling napasulyap-ulit ako sa kanila. Nakita ko nakatingin si Kenzo sa akin kaya medyo yumuko ako. Excuse me? Mahinang sabi ko sa kanakayo kong lumabas papunta sa garden. Pero mas lalo lang ako nakaramdam ng paninikit ng dibdib nang makitang garden na iba ng mga bulaklak. Wala nang dilaw at kumikinang na sunflowers. Umupo ako sa Bermuda grass. I will just stay here. Papasok lang ako mamaya para gawan sila ng merienda o kapag tinawag nila ako. I let myself calm for how many minutes hanggang sa nawili na ako sa pagdama sa malamig na hangin kaya inabot ako doon ng higit 1 oras. Nang ma-realize kong tumatagal na ako sa garden ay wala sa sarili ako napatingala sa balcony ng kwarto ni Kenzo. Nakasarang sliding door, wala akong makitang tao sa loob dahil sarado din ang kortina. Dahan-dahan na lang akong tumayo para pumasok na sa loob. Wala akong nakitang tao sa sala kaya umakyat ako sa itaas. At habang naglalakad ako sa hagdanan ay bahagya akong narinig ang boses ni Beatrice kaya dahan-dahan ako napahinto. At ang mga salitang narinig ko ay biglang tumaga sa puso ko na parang matalim na talim. I can marry you as soon as possible kahit na nasa med school pa ako. Iproseso mo na lang ang divorce paper mo sa asawa mo. Sabi mo gusto mo na akong pakasalan, hindi ba? Sabi ko maghintay ka pero sa ngayon handa na ako. I'm so ready to marry you, Kenzo. Nanginig ang labi ko. Napahawak ko na mahigpit sa railings ng hagdanan para hindi ako mahulog habang patuloy nakikinig sa usapan nila. Sabi ko naman sa'yo, hindi nahayaang mangyari ni Lolo. Haharangin niya lahat. Frustrated na sabi ni Kenzo na parang pagod na sa lahat. Parang pagod na siya sa buhay niya. Dahil hindi naman talaga dapat ako nandito sa bahay niya. Wala naman dapat talaga ako sa buhay niya. Tutulungan ka ng mom mo. Gusto niya ako para sa'yo. Alam ko yon. At ang papa mo, sigurado akong hindi niya rin magugustuhan na magpakasal sa isang babaeng katulad ni Malia na walang kahit ano. Deserve mo isang babaeng worth it. Alam ko marirealize siya ng lolo mo. Wala akong narinig na sagot mula kay Kenzo. Mas lalo ako nanghina. Wala pa namang kasiguraduhan kung hindi papayag ang lolo mo. Let's just try. At saka isa pa, walang nakakaalam na kasal ka maliban sa akin at sa pamilya mo. Hindi madudungisan ang pangalan natin pareho. Dagdag ni Beatrice at imbis na makinig ay nagpasya kong bumaba na lang. Dahil baka umiyak ako kapag nagpatuloy akong makinig. Magpapakasal na sila, ikakasal na sila kapag naisampa ng divorce. Sa kusina ako nanatili at doon ko pinroseso lahat ng narinig ko. At ilang saglit pa'y nakita kong paalis na si Beatrice at inihatid siya ni Kenzo palabas. Nanatili na ako sa kusina at nakatulala. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Grabe gusto kong umiyak. Isang luha ang bumagsak sa kaliwang mata ko pero pumasok si Kenzo sa kusina
Mabilis kong pinunasan ng mga luha ko sa kahinarap siya na ngayon ay seryoso. I'm sorry, gagawa pa lang ako ng merienda. He cut me off. I'll just get beer. Malamig na sabi niya saka kusa siyang nagbukas ng fridge at kumuha ng ilang bote ng beer saka umalis na rin. Napabuntong hininga ko pagkaalis niya at pagkatapos noon ay pumasok si Kenzo sa kanyang kwarto sa kanyang opisina hanggang sa sumapit ang gabi. At nang magluluto na sana ako ng mga pagkain para sa dinner, bigla siyang sumulpot sa harapan ko. Medyo namumulang mata niya at parang inaantok na siya. Gulo-gulo rin ang buhok at medyo may bakas ng konting inis sa muka. Palitan mong damit mo, pupunta tayo sa bahay ng lolo. Bilisan mo, tinawag niya ako. Sabi niya saka tumalikod din. Napaawang naman ang mga labi ko sa kabala ko pa sana siyang tawagin para sabihin na hindi ako sasama pero tuloy-tuloy siyang bumalik sa itaas. Napalunok na lang ako na isang ulit. Namuong matinding kaba sa akin pero kahit na ganoon ay umakyat na rin ako sa taas para mag-ayos. Mabilis akong naligo bago naghanap ng desenteng damit na susuotin. Puro luma ng damit ko pero nakakita ko ng isang sleeveless dress na kulay itim. Hindi halatang luma na kaya yun ang sinuot ko. Nang masuot ko yun ay tiningnan ko sarili ko sa salamin. Kung magme-makeup ako ngayon, makikita ko sarili ko sa 1 taon o 2 taon mula ngayon. Hindi naman ako madalas mag-makeup noon pero sinisigurado kong hindi ako kasing putla ang ganito dati. Napangiti ako ng konti saka tiningnan pang kabuuan ko. Pero bigla ako nagtaka nang makitang maliit na pasa sa bandang likuran ng siko ko. Malia, hurry up! I heard Kenzo from outside. Mabilis ko na lang binaliwalain saka lumabas na sa kwarto ko. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at simpleng gray na sando na may maliit na print ni isang kilalang brand. He looks expensive and dashing. Nang magangat siya ng tingin sa akin, nagtapong mga mata namin. Malamig ang mga mata niya pero nakita ko kung paano niya ako tingnan mula ulo hanggang paa. Bilisan mo, naghihintay ang matanda. Sabi niya saka nauna siyang bumaba. I am so nervous. Kinakabahan ako dahil baka isasama ko ni Kenzo para si Don Del Mundo mismo magsabi sa akin na tatapusin na ang kasalang ito. Kung ganoon ay magmamakaawa ko sa kanyang bigyan ako ng trabaho. Kahit janitress lang para unti-unti ko mabayaran ng utang ni Daddy. Ayos lang kung mamatay ako bilang janitress. Tahimik ako nagdarasal bago pumasok sa sakyan ni Kenzo. Tangina, mura niya bago sinimulang paandarin ng makina. Ilang sandali pa biglang nagring ang phone niya. I saw Theodore's name calling. Mas lalo nagmura si Kenzo bago niya sinagot ang tawag. Tell to Lolo that we're coming. Inis na sabi ni Kenzo kaya nilingon ko siya. Biglang umigting ang panga niya at dumilim ang mga mata niya bago bahagyang sumulyap sa akin. Dahan-dahan ko nilinis ang lalamunan ko bago iniwasan ang mamamatay tao niyang mga mata. Yes, she's with me. Malamig niya sabi bago binaba ang tawag. Mas bumilis ang pagpatakbo niya ng kotse. At habang bumibilis ang takbo ng kotse, bumibilis din ang tibok ng puso ko. At mas lalo kong kinabahan nang huminto kami sa isang napakalaking mansyon with the modern Spanish style. Napanunok ako ng ilang ulit lalo na unti-unting bumukas ang gate at pumasok ang kotse ni Kenzo. Marami ako nakitang bodyguard sa loob at nang maiparada ni Kenzo, ang sasakyan ay agad siyang lumabas. Don Del Mundo and your family are in the garden, sir. Sabi ng isa nang dahan-dahan ako lumabas. Bilisan mo. Sabi ni Kenzo sa akin kaya sumunod ako sa kanya sa napakalaking garden nila at napakaganda. And there, I saw a long table. Kaagad gumalang mga mata ko sa nandoon at nalilita ko sa nakita. Nandoon ang parents ni Kenzo. Theodore and his parents, I think. Nasa pinakagitna si Don Del Mundo at mas lalong nagpagulat sa akin ay ang babaeng katabi ni Mrs. Del Mundo. Malawak ang ngiti ni Beatrice at sa sandaling yon, alam kong hindi magiging madali para sa akin ang gabing ito. Pakaramdam ko, hindi ako dapat nandito. Ano kayang dahilan kung bakit pinatawag si Kenzo at Malia ng matanda? Ano kayang mapag-uusapan nila? Ano kayang ginagawa ni Beatrice doon? Eto na kayang araw na kinatatakutan ni Malia ang mapawalang bisa ang kasal nila ni Kenzo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.